Dumako tayo doon sa main topic natin, mga bossing, no? Ang hindi pagsipot ng BP sa NBI. Yun po ang nakikita na mukhang hindi talaga sisipot, mga kababayan. Ito po yung main topic natin. Kasi si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nang gagaling ang threat. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagte-threat sa kanya. At siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. Yan, ang ipinapaliwanag po, mga kababayan, ng NBI Director na si Santiago, mga bossing, yung threat o yung sinabi o yung nakita mismo nating video na ang ating Vice Presidente, no, ay nagbabanta sa ating Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, na House Speaker, yun yung nakitang threat. Pero yung sinasabi po, mga kababayan, na meron daw pong threat sa ating Vice Presidente, wala Siya lang ang makakapagpaliwanag talaga. At mga bossing, mukhang lumitaw lang yung mga threat daw sa Vice Presidente, mga kababayan. Simula nung parang na-realize nila na, naku, nagbabanta ang Vice Presidente. No? Kaya ginawang alibay na, may threat din sa akin Parang wala naman. Parang dyan sa kampo ninyo yung laging mahilig magbanta, kagaya na lang nung sinabi ng ating Vice Presidente, di ba? Yes po. Next question, sir. Masasabi niyo ba na nag-cooperate si BP Sara kaugnay sa investigation sa election nga sa yung ganitong, yung cooperation niya, masasabi niyo ba na binigay niya cooperation niya na ay sulat na binigay? At least ibinalik naman ni BP Sara yung courtesy na ibinibigay namin sa kanya. Ibinalik niya naman by sending lawyers and denying that she committed threats against. Pero yung pagpunta mga kababayan, wala, hindi daw. No? Nagpadala ng mga lawyer. Para yung lawyer ang mga sumagot, mga bossing. Sabi ng yung ating Vice Presidente, alam ko lahat ng sinasabi ko, no, kung makakasuhan ako o hindi. Kaya nga sabi ko, no, gusto kong marinig ang paliwanag ng Vice Presidente patungkol dito, Ma'am Maritel T. Gusto kong marinig kung paano niya ilulusot yung mga sinasabi niyang hindi daw po threat o hindi daw po pagbabanta sa Pangulo yung mga sinabi niya. Kaya sabi ko, malamang sa alamang to kung ang patawag ng NBI is alas 9 o alas 10 ng umaga, malamang nandyan na sa labas ng NBI si Ma'am Janelle. No? Ayoko nang banggitin niya apelido mo. Ang hirap basahin. Di ba? Kapag ganun po, mga kababayan, pag alam na alam mo kung ano yung mga isasagot mo o yung mga iaalibay mo, baka ikaw pa nauuna, no? Baka ikaw pa magbukas ng NBI. Pero ang napapansin ko po, mga kababayan, mukhang hindi po alam ng ating Vice Presidente kung ano yung mga isasagot niya. Bakit to? Nagpadala pa ng mga lawyer No? Dapat siya na lang yan. Rektahan na po yan, mga kababayan. Ito ang ibig ko sabihin dito. Ganito ang ibig ko sabihin dyan. Bakit hindi ko maituturing na pagbabanta sa Pangulo yun? Ganon! Di ba? Kaya lang meron daw silang party kasi. Meron daw po kasi silang party, mga kababayan. Thanksgiving daw po na party doon sa mga mamamahayag, mga bossing. At nataon naman, saktong taon naman po, December 11. Parehas pong araw noong hearing po o noong mga katanungan po kung kailan gaganapin po yung mga katanungan ng NBI. Akalain nyo yun, mga bossing. At isa pa po sa nakikita ko, bukod po sa party, mga bossing, yung pagtanggi po ng NBI na magbigay ng advance question sa ating Vice Presidente. Dahil po ayon doon sa kanilang unang liham, mga boss, chief amo, sir, humihingi po sila nung kumpleto, detalyado na mga
tawag dito, detalyadong mga complaint sa kanila. Kailangan lahat ng attachment nandun. Bakit ho? Para daw ho, mga kababayan, masagot nila lahat. Pagdating ho, mga bossing, doon sa araw ng Disyembre 11. And kasama na din po daw dapat yung mga itatanong daw po sa Vice Presidente. Simula po nung sinabi ng NBI, hindi po pwede. No? Walang advance question na ibibigay kami sa inyo. Ayun, mga boss. Nagkaroon na ng party. Medyo busy-busy na po, mga kababayan. Nagpadala na lang po ng lawyer. O, di ba? Safe na safe nga naman. O, tuloy. The life of the president. So, ayun. Sabi nga, respect begets respect. Nire-respeto namin si VP, nirespeto niya naman kami. By sending a lawyer and advising that she will no longer appear, instead, she just vehemently deny the accusation hurled against her. Pero kailangan, alam niyo po mga kababayan, eto, may nag-isang komento, si Today Update PH. Sabi niya, etong NBI naman, sabi na nga ng Pangulo, seryoso na yung pagbabanta. Wala pa ring action. Totoo, correct. Medyo nababagalan ako kay Jimmy Santiago. Alam niyo po mga bossing, nung panahon po, nung kami ay high school, nung merong mga, bawal sabihin yung word na yun no? Yung merong mga HOS, TAGE. Yan. Bawal sabihin yung word na yung kay YouTube Ang bilis po niyan. Pag sinabing Jimmy Santiago, nandoon na po yan. After 5 minutes na lumapag yan, may butas na dito yun. No? Yung dito ngayon, medyo parang no? Medyo parang babagal-bagal po no? Dapat yan threat yung sinabi mo. May pagbabanta sa Pangulo sa 3 tao. Kailangan pumunta ka na dito. Dali-dali. Hindi pwedeng kung ano-anong alibay yung sinasabi mo sa amin. Okay. Okay. Next question from this corner. Yung manaw na po kanina. Yes, sir. Sabi ni JMS TV, napanood mo bagong upload ni Katunying Boss Mark about sa INC? Hindi pa Mamaya natin papanoorin yan. Tapos, mamayang gabi natin itapik yan. Sige. Okay? Sabi ni Melanie Esguera, NBI, pero ang lambot. Malambot niya ho. It was written by the lawyer and Parang ipinapakita nila na pwedeng laro-laruin lang kami ni Inday Sara Duterte. Okay lang kung ano yung mga alibay-alibay nila dyan. Party, magpadala na lang ng lawyer. Yung mga ganun ho ba, mga bosse. Dapat pumunta na kayo dito. Paliwanag nyo lahat itong mga sinasabi ninyo. Wala pong ganun Sa ngayon siguro, tignan natin yung mga susunod na hakbang ng NBI. I just want to clarify, how did she manifest her conformity? So did she sign it or was it stated in the letter? Alright, yung portion na yun, That said, our client vehemently denies having made any threat constituting grave threat under Article 2A2 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, terror. Sandali, sabi ni JMS TV. Di na daw tuloy rally versus impeachment at about sa mga fake news na DDS. Kasi yung mga DDS nga naman, Iba yung pagkakaintindi ho nila, mga kababayan. Mismong sinabi nung host na magrarally kami kasi susuportahan namin si PBBM na wag na yung impeachment. Tapos sa kanila, ayan, lagot kayo, sinuportahan na ng INC si Inday Sara Duterte. Andito na si Inday Tisay, Bisaya, natatawa lang. Game. Terrorism or other punishable under RA number 11479. So, yun po. Dinideny daw ng client nila. Actually, the person speaking here is the lawyer. It's not... Dinideny, pero yung habang nagsasalita po, mga kababayan, matigas po yun. With 2 times. No joke, no? Sabi ko, doon sa inutusan ko, na kapag ako ay nategi,
Huwag mong tigilan na tigihin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker Martin Romualdez. No? May inutusan na po akong tao. No joke, no joke. Matindi po yun. Matigas po yun.